أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. الله سبحانه وتعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: اتق الله حيثما كنت. وقال الله سبحانه وتعالى في سورة الروم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا مس الناس ضر دعوا ربهم منيبين إليه ثم إذا أذاقهم منه رحمة. وقال الله سبحانه وتعالى: وإذا أذقنا الناس رحمة فرحوا بها وإن تصبهم سيئة بما كسبت أيديهم إذا هم يقنطون. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulihil karim. Mga kapatid sa pananampalatayang Islam, purihin ang Allah subhanahu wa ta'ala at pasalamatan ang Allah subhanahu wa ta'ala, sapagkat ang Allah subhanahu wa ta'ala ang siyang nag-iisang Diyos na tagapaglikha. Siya ang nagbibigay sa atin ng patnubay at ang Allah subhanahu wa ta'ala ang siyang nagbibigay sa atin ng kabutihan, mga kapatid sa pananampalatayang Islam. Tayo'y sumaksi na walang ibang Diyos na dapat sambahin maliban na lamang ang Allah subhanahu wa ta'ala. At tayo'y sumaksi na si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam huling alipin at sugo ng Allah subhanahu wa ta'ala. Mga kapatid sa pananampalatayang Islam, ang sabi ng dakilang Allah subhanahu wa ta'ala: o kayong sumasampalataya kay Allah subhanahu wa ta'ala, katakutan ninyo, katakutan natin ang Allah subhanahu wa ta'ala sa totoong pagkatakot, at huwag natin hayaan na dumating sa atin ang kamatayan na hindi tayo sumasampalataya sa Allah subhanahu wa ta'ala. At sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa kanyang hadith: ittaqillaha haythuma kunt. Katakutan natin ang Allah subhanahu wa ta'ala kahit nasan man tayo sa mundong ibabaw, mga kapatid sa pananampalatayang Islam. Mga kapatid sa pananampalatayang Islam, pag-uusapan natin ang dalawang uri ng tao na kung saan kapag sila ay nakatanggap ng biyaya sa Allah subhanahu wa ta'ala. Dalawang uri ng tao na kapag sila ay nakatanggap ng biyaya sa Allah subhanahu wa ta'ala, ano nga ba ang kanilang ginagawa pagkatapos nilang matanggap ang biyaya ng Allah subhanahu wa ta'ala? At sana nawa ilayo tayo ng Allah subhanahu wa ta'ala sa dalawang uri ng taong ganito, na kapag sila ay nakatanggap ng biyaya sa Allah subhanahu wa ta'ala, ay may ginagawa silang hindi kaaya-aya sa mata ng Allah subhanahu wa ta'ala. Mga kapatid sa pananampalatayang Islam, may mga tao na kung saan kapag sila ay dinatnan ng problema at pagsubok sa kanilang buhay, sakalang nila naaalala ang Allah subhanahu wa ta'ala. At kapag binuksan sa kanila ng Allah subhanahu wa ta'ala ang biyaya ng Allah subhanahu wa ta'ala, nakakalimutan nila ang Allah subhanahu wa ta'ala at gumagawa sila ng pagtatambal sa Allah at gumagawa sila ng kasalanan sa harapan o sa mata ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ang hirap ng ganitong tao na kapag sakalang nila naaalala ang Allah subhanahu wa ta'ala, sakalang nila naaalala ang Allah subhanahu wa ta'ala kapag sila ay nakaramdam ng hirap sa buhay, kapag sila ay dinatnan ng pagsubok sa buhay, kapag sila ay dinatnan ng problema sa kanilang pamilya o sa kanilang buhay, sakalang nila naaalala ang Allah subhanahu wa ta'ala. Mga kapatid sa pananampalatayang Islam, ang sabi ng dakilang Allah subhanahu wa ta'ala sa mga taong ito: wa idha massa an-nasa dhurrun da'u rabbahum munibina ilayhi thumma idha adhaqahum minhu rahmah idha hum yushrikun. Ang sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa malapit nitong kahulugan, na kapag dinatnan ang mga tao ng problema, kapag sila ay dinatnan ng pagsubok, kapag sila ay dinatnan ng problema, dilubyo, or kung ano paman na nagmumula na pagsubok sa Allah subhanahu wa ta'ala, sakalang sila magbabalik loob sa Allah, sakalang sila aalalahanin ang Allah subhanahu wa ta'ala.
Dahil nga sila ay dinatnan ng problema, dahil nga sila ay dinatnan ng pagsubok, saka lang sila magbabalik loob sa Allah, saka lang nila aalalahanin ng Allah. Mga kapatid sa pananampalatayang Islam, kasunod ng aya na sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, "Thumma idha adhaqahum minhu rahmah," kapag binuksan sa kanila ang awa at habag ng Allah subhanahu wa ta'ala, ano ang ginagawa ng mga taong ito? Nakakalimutan nila ang Allah subhanahu wa ta'ala. Nakakalimutan nilang alalahanin ang Allah subhanahu wa ta'ala. Nakalimutan nilang alalahanin ang Allah subhanahu wa ta'ala. At ang malala doon, sila ay gumagawa ng pagsuway, sila ay gumagawa ng kasamaan hanggat sila ay nagtambal sa Allah subhanahu wa ta'ala. Ang iba sa kanila ay nagtambal sa Allah subhanahu wa ta'ala, ang iba sa kanila ay gumagawa ng kasalanan sa Allah subhanahu wa ta'ala. Ito yaong unang tao na kapag sila ay nakatanggap ng biyaya mula sa Allah, nakakalimutan nila ang Allah subhanahu wa ta'ala. Bagkus, gumagawa sila ng kasamaan at gumagawa sila sa pagtambal sa Allah subhanahu wa ta'ala. Ilayo nawa tayo ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ilayo nawa tayo ng Allah subhanahu wa ta'ala sa mga ganitong tao na naaalala lang nila ang Allah subhanahu wa ta'ala kapag sila ay may problema, kapag sila ay may pagsubok sa buhay. Naaalala lang nila ang Allah kapag sila ay nadatnan ng isang dilubyo o pagsubok o problema sa buhay. Ilayo nawa tayo ng Allah subhanahu wa ta'ala sa mga ganitong tao, mga kapatid sa pananampalatayang Islam. Pangalawa, na sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala na may mga uri ng tao na kapag binuksan sa kanila ng Allah subhanahu wa ta'ala ang habag at awa ng Allah subhanahu wa ta'ala, pagkatapos nito ay binigyan sila ng Allah subhanahu wa ta'ala ng pagsubok dahil na rin sa kanilang pinaggagawa, kaya dinatnan sila ng pagsubok. Ang problema ay nakalimutan nila ang Allah subhanahu wa ta'ala, nawalan sila ng tiwala sa Allah subhanahu wa ta'ala, at sila ay nawalan ng pag-asa sa Allah subhanahu wa ta'ala. Sila ay nawalan ng tiwala sa Allah subhanahu wa ta'ala, at sila ay nawalan ng pag-asa sa Allah subhanahu wa ta'ala. Ang sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, وَإِذَا أَذَقْنَا النَّاسَ رَحْمَةً فَرِحُوا بِهَا وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ إِذَا هُمْ يَقْنَطُونَ. Ang sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala na may mga tao na kung saan binuksan ng Allah subhanahu wa ta'ala sa kanila ang awa at habag ng Allah subhanahu wa ta'ala. May mga tao na kung saan binuksan ng Allah subhanahu wa ta'ala sa kanila ang awa at habag ng Allah subhanahu wa ta'ala, nang sila ay dinatnan ng pagsubok, sila ay dinatnan ng problema sa buhay, nawalan sila ng tiwala at nawalan sila ng pag-asa sa Allah subhanahu wa ta'ala. Ibig sabihin na ang mga taong ito, sila ay dinatnan ng habag at awa ng Allah subhanahu wa ta'ala. Sila ay naging masaya nang dahil sila ay dinatnan ng pagsubok, sila ay dinatnan ng habag at awa ng Allah subhanahu wa ta'ala, sila ay naging masaya. Ngunit ang problema, nung sila ay dinatnan ng pagsubok, problema sa buhay, nakalimutan nila ang Allah subhanahu wa ta'ala. Nawalan sila ng tiwala sa Allah subhanahu wa ta'ala at nawalan sila ng pag-asa sa Allah subhanahu wa ta'ala. Dahil nga hindi nila kinaya ang pagsubok sa buhay na dumating sa kanila, na ibinigay sa kanila ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya mga kapatid sa pananampalatayang Islam, dalangin natin sa Allah subhanahu wa ta'ala na ilayo tayo sa mga ganitong tao na kapag naaalala lang nila ang Allah subhanahu wa ta'ala kapag sila ay may problema. At dalangin natin sa Allah subhanahu wa ta'ala na ilayo tayo sa mga tao na kung saan kapag tayo ay dinatnan ng habag at awa ng Allah, at kapag tayo ay nadatnan ng problema, pagsubok sa buhay, ay nakalimutan na natin na magtiwala at humingi ng pag-asa sa Allah subhanahu wa ta'ala. Ilayo nawa tayo ng Allah subhanahu wa ta'ala sa mga taong dinatnan ng problema at nawalan ng tiwala at pag-asa sa Allah subhanahu wa ta'ala. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina min kulli dhanbin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wa bihi nasta'in wa alayhi natawakkal. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Mga kapatid sa pananampalatayang Islam, anuman ang dumating sa atin na problema, pagsubok, sakit, kamiskin, o paghihirap sa buhay, huwag nating kalimutan na andyan ang Allah subhanahu wa ta'ala.
At lagi tayong magtiwala sa Allah subhanahu wa ta'ala. Ang sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa surat Az-Zumar, sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, la taqnatu min rahmatillah. Inna Allah yaghfiru adh-dhunuba jami'a. Innahu huwal ghafurur rahim. Anumang pagkakasala na dumating na nagawa sa natin, anumang pagkakasala na nagawa natin sa Allah subhanahu wa ta'ala, anumang problema, pagsubok na dumating sa ating mga buhay, huwag nating kalimutan na andyan ang Allah subhanahu wa ta'ala. Huwag nating kalimutan na magtiwala tayo sa Allah subhanahu wa ta'ala. Dahil ang Allah subhanahu wa ta'ala, kanyang sinabi, huwag kayong mawalan ng pag-asa sa Allah subhanahu wa ta'ala. Katotohanan ang Allah subhanahu wa ta'ala ay kanyang pinapatawad ang inyong mga pagkakasala, at ang Allah subhanahu wa ta'ala, siya ay mahabagin at siya ay maawain. Kaya anumang dumating sa atin na problema, pagsubok, o mga nagawa natin pagkakasala sa Allah subhanahu wa ta'ala, huwag tayong mawalan ng pag-asa at magtiwala tayo sa Allah subhanahu wa ta'ala, dahil patatawarin tayo ng Allah subhanahu wa ta'ala at ibibigay sa atin ng Allah subhanahu wa ta'ala ang kanyang awa at habag, dahil tayo ay alipin ng Allah subhanahu wa ta'ala.